C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you say like me? Marami tayong kakaibang alaala noong kabataan natin. Literal na kakaiba kasi hindi maniniwala ang iba, lalo na kung sa atin mismo manggagaling ang kwento. Dahil baka isipin ay gawa-gawa lamang ito at malabong maging totoo. Subalit kayang-kaya kong idetalye ang lahat ng nangyaring kakaiba sa buhay ko. At ilahad ang halos imposibleng dahilan kung bakit nasa masalimuot na estado ang pag-iisip ko. Pero nasa maayos na kalagayan naman ang buhay ko ngayon. Noong bata pa ako, marami talaga akong kalaro. Pero isa lang ang tumatak sa akin. Yung babaeng nakatira sa likod ng bahay namin. Hindi ko alam kung may bahay talaga doon. Pero sabi niya, doon daw siya nakatira. Nagpakilala siya sa akin bilang Mandy. Paggising ko sa umaga, agad akong pupunta sa likod ng bahay para hanapin siya at makipaglaro sa kanya. Hanggang hapon, kaming dalawa ang laging magkasama. Hindi ko nga alam kung bakit hindi siya nakikita ng iba naming kalaro o bakit hindi rin siya nakikita ng mga tao sa bahay. Iniisip lang nila noon na nag-iilusyon ako at nilalaro ko lang ang imahinasyon ko bilang isang bata. Subalit sigurado akong totoo si Mandy. Palagi kaming bitin kapag naglalaro kasi hanggang hapon lang ako pwede. Sa gabi kasi sumasama ako sa tatay ko para maglako ng penoy at balot. Ang itsura ni Mandy ay isang batang babae na halos kasing edad ko. Mahaba ang buhok niya, maamo ang muka, at sobrang ganda ng kotes. Parang kapag tinatamaan ng araw, nagliliwanag siya. Paulit-ulit lang ang suot niya, pero hindi ito bumabaho. Nakasuot siya lagi ng puting bestida, at bagay na bagay iyon sa kanya. Wala nga lang akong nakikitang tsinela sa paa niya. Palagi siyang nakapaa. Pero ang nakakapagtaka, hindi man lang nasusugatan o nasasaktan ang mga paa niya sa mga bato at lupa. Mga bagay na kapag ako ang tumapak o ako ang gumawa, siguradong mapapaaray ako. May pagkamasungit si Mandy. Kapag hindi siya nasusunod, parang mabilis uminit ang ulo niya. Kaya ginagawa ko ang lahat para hindi siya magtampo sa akin. Kasi grabe talaga siya kung magdabog. Pero mabait naman siya. Sadyang kapag hindi umaayon sa kanya ang mga bagay, ay hindi siya nagiging masaya at nagiging bugnutin. Alam mo, maganda kaya pumunta doon sa may puno sa gabi, doon sa Acacia. Ang daming alitap-tap doon. Pwede natin yon panoorin hanggang mamayang gabi tayo ah. Naku, hindi pwede. Alam mo namang pagkatapos natin maglaro sa hapon, naghahanda na kami ni tatay para maglako. Hindi naman ako pwedeng hindi sumama. Malabo na ang mata ni tatay, kaya walang tutulong sa kanya magturo ng daan kapag wala ng ilaw. Alam ko namang alam mo yan, di ba? Naku, ikaw ha, lagi ka na lang ganyan. Hindi mo na ako pinagbibigyan dito. Lagi ka na lang bawal sa gabi. Ako, kahit anong oras pwede mo akong tawagin. Lalabas ako sa bahay namin. Pero ikaw, kapag ako ang may gusto, hindi ka mapakiusapan. Uunahin mo ba talaga ang paglalako ng ganyan? Itlog lang naman yan, di ba? Masarap ba talaga yan? Oo, masarap. Marami kayang bumibili sa amin. Gusto mo bang matikman? Kapag nagkaroon ako ng sobra, dadalhan kita. Basta hindi talaga ako pwede sa gabi ha. Sana naman maintindihan mo ko. Kasi magkasama naman tayo buong maghapon. Huwag na, ayoko nang tikman. Okay lang naman kung bakit hindi kita makalaro sa gabi at hindi natin mapanood ang mga alitap-tap. Sige, tanggap ko nang ayaw mo akong samahan sa gabi. Kaya ko namang manood ng mag-isa doon.
kapag nagkaroon ka na lang ng oras at naisip mong kailangan ko ng kasama, tsaka ka na lang pupunta. Unahin mo muna yung lako-lako na pinagsasabi mo. Hala Mandy, ang sungit-sungit mo naman. Para kang nanay ko kapag nakikipag-away kay tatay. Hindi ba dapat mag-asawa lang ang ganitong mag-away? Bakit Samuel? Ayaw mo ba akong maging asawa? Gusto mo ba na kalaro mo lang ako habang buhay? Hala, ang bata-bata pa natin ah. Dapat lang talaga sa atin ang maglaro. Hindi pa pwedeng maging mag-asawa. Hindi pa nga ako nakapasok sa eskwela at hindi pa ako tuli. Tapos yan ang agad ang sinasabi mo. Di paglaki natin, ako ang magiging asawa mo. Yun dapat ha. Kapag nagkakaroon ka ng ibang asawa, lagot kayo sa akin. Hindi kita hayaan maging masaya, Samuel. Kaya dapat mangako ka sa akin, ako lang ang magiging asawa mo. At syempre, mga bata pa kami noon. Kaya hindi ko masyadong sineryoso ang mga usapan namin ni Mandy. Balay ko ba na advance siya mag-isip? Hindi ko siya iniisip na ganon kasi sa ganong edad, bakit ko pa iisipin ang pagiging asawa o mag-asawa, di ba? Ang nasa isip ko lang noon ay ang excitement ang makapasok sa eskwela at saka ang responsibilidad ko tuwing gabi sa pagsama kay tatay sa paglalako. Wala pa akong ideya sa pagiging mag-asawa noon. Ang nakikita ko lang ay kung ano ang ginagawa ng nanay at tatay ko. Pero ang tumayo sa sarili ko at magkaroon ng sariling pamilya, wala pa talaga. Kasi sino ba naman ang mag-isip ng ganyan sa ganong edad? Mula nang napag-usapan namin iyon ni Mandy, mas lalo siyang naging mahigpit sa akin. Bawal na akong makipaglaro sa ibang mga babae. Bawal akong lumayo sa paningin niya. Ang dami niyang bata sa akin. Pero sinusunod ko naman. Sunod-sunuran niya ako sa lahat kasi beta male ako eh. Kailangan ko rin siyang bigyan ng bulaklak. Ang dami niyang inuutos noon. Nagiging simp ako. Pero wala namang problema sa akin kasi madali lang naman ang lahat. Lagi rin niya akong pinapakuha ng mga bunga ng prutas o kaya naman magsuklay ng buhok niya gamit ang daliri ko kasi napakalambot lang naman ito. Oo, sa murang edad ay supot na talaga ako at naging soft boy. Hanggang sa dumating ang araw na pumasok na ako sa eskwela sa unang beses na 7 taon na ako noon. Sobrang late na. Pero doon lang kasi kami nagkaroon ng sapat na pera para bilhan ako ng uniforme at ng mga gamit sa school. Naghahanda ako noon at iniisip ko, hindi ko na makakalaro si Mandy buong maghapon kasi nasa paaralan ako hanggang hapon. Konti na lang ang oras na maibibigay ko sa kanya at baka nga ay wala pa. Kasi kapag pagod na ako sa mga gawain sa eskwela, kailangan ko na ring magpahinga. Kaya habang inahantay kong magtapos magkape si tatay para ihatid ako sa eskwela gamit ang bisikleta, napunta na ako sa likod ng bahay. Nakatulala ako doon at sinisilip kong lalabas ba si Mandy. Sobrang aga pa noon, mga 6:00 pa lamang. Hindi naman ako lumalabas ng 6:00 kaya kahit minsan, hindi ko pa siya nakikita doon ng ganong oras. Nakatulala lang ako tapos nagulat ako nang kausapin ako bigla ni tatay. O ano Samuel, hindi ka ba nagpapaalam sa kalaro mo? Nagkikita mo ba siya? Nandyan ba siya sa harap mo? Ay nako, papasok ka na sa eskwela kaya ayusin mo na ang imahinasyon mo. Baka mamaya, magsali-salita ka mag-isa doon sa eskwela. Masabihan kang buang. Wala pa po siya tay. Hindi pa lumalabas ang kaibigan ko. Baka tulog pa siya. Hindi pa ako nakapagpaalam. At saka hindi naman ako masasabihang baliw. Kasi totoo naman si Mandy. Lagi nga kaming naglalaro, di ba? Anak, walang Mandy. Kasi hindi naman namin siya nakikita. Kahit itanong mo pa sa mga tito mo o sa mga kalaro mong dumadayo dito sa atin. Hindi totoo si Mandy.
dahil wala namang nakakakita sa kanya bukod sa iyo. Kaya pwede ba ngayong papasok ka na sa eskwela at makikihalubilo ka sa ibang bata? Tigilan mo niyang pagkikipaglaro dyan sa kalaro mo. Baka kung ano pang nilalang yan. Kaya ikaw lang ang nakakakita. Malay mo, engkanto pa yan. Kukunin ka niyan. Sige ka. Dadalhin ka sa mundo nila at gagawin kang alipin. Tatay, kung walang Monday, ano ang nakakalaro ko o sino? Engkanto ba? Baka multo? Ganon? Ibig sabihin, wag na akong makipaglaro sa kanya kasi ang sungit-sungit niya naman sa akin. Lagi niya akong inuutusan, lagi niya akong pinapagalitan. Tapos pag hindi ako sumunod sa kanya, magtatampo at magagalit siya sa akin. Dapat ba talaga na hindi ako makipaglaro sa kanya, tay? Oo anak, baka engkanto o multo yan. Ikakapahamak mo pa yon. Kaya kung ako sa'yo, mag-abala ka na lang sa pag-aaral mo. Para naman kapag nakatapos ka at may narating ka, hindi na natin kailangang tiisin ang barong-barong nating bahay. Hindi na tayo maglalakad sa gabi para magbenta ng Pinoy at balot. Yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Sa paaralan ka na lang maglaro at makihalubelo sa mga kaklase mo para hindi ka mahirapan kapag may kailangan ka. Lalo na kapag kailangan mo ng tulong sa mga pinapagawa sa inyo sa eskwela. Sige po, tay. Sigurado naman na masisihan ako sa eskwela eh. Salamat po, tay. Nakinig ang inosenteng utak ko noon sa tatay ko. Talagang hindi na ako lumalabas kapag tapos na ang eskwela kasi sobrang pagod na ako doon. Nag-aaral, kumakanta, sumasayaw at naglalaro kami ng mga kaklase ko. Wala na akong enerhiya para pumunta sa likod ng bahay at makipaglaro kay Mandy. Pag-uwi ko, tulog. Tapos gigising ulit ng mga 6:00 na. Tapos maghahanda na kami ni tatay para maglako. Hindi naman sa nakalimutan ko si Mandy. Palagi ko siyang iniisip at inaalala. Pero masaya naman ako sa sitwasyon na meron ako noon. Hanggang sa tuluyan nang mawala sa isip ko si Mandy. Kahit magbakasyon kami noon sa eskwela, talagang dinadayo pa namin ng mga kaklase ko ang isa't isa para makapaglaro. Hindi ko na naisip puntahan si Mandy sa likod bahay. Minsan, nagpapakita siya sa panaginip ko. Pero hindi ko na naisip makipaglaro sa kanya dahil nga masungit siya. Kahit sa panaginip ko, inaaway niya ako. Kaya mas lalo akong natakot pumunta sa likod ng bahay. Hanggang sa isang beses noon, pumunta ako sa likod ng bahay namin kasi inaayos ko ang mga balot. Tansya ko, tanghali iyon at wala kaming pasok noon dahil Sabado. Tapos nakita ko si Mandy. Nakasimangot ang mukha niya. Tinatawag niya ako. Lumapit siya sa akin at nakipag-usap. Bakit hindi ka na lumalabas? At bakit hindi ka na nakikipaglaro sa akin? Bakit mo ako iniiwasan? Anong problema mo, Samuel, ha? Hindi ka na ba tumutupad sa usapan natin? Ayoko nang makipaglaro sa iyo, Mandy. Marami na akong bagong kaibigan at hindi nila ako inaaway o sinusungitan. Ikaw lang ang gumagawa sa akin noon eh. Sabi ni tatay, mas mabuti pang sa kanila na lang ako makikipaglaro kaysa sa iyo. Talaga ba, Samuel? Sisirain mo ang lahat ng napag-usapan natin dahil lang may bago kang nakilala? Ako ang una mong kaibigan, di ba? Dapat sa akin ka lang nakikinig. Dapat ako lang ang pinapanigan mo. Basta naniniwala ka pa sa tatay mo, ginagamit ka lang naman niya para may kasama siya sa pagtitinda ng balot. Ang sumasama talaga ng ugali mo. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Pasensya ka na. Maghanap ka na lang ng bagong kaibigan. Sige, bahala ka sa buhay mo. Pero tandaan mo ito, wag na wag mong makakalimutan ang mga pangako natin sa isa't isa. Dahil sisiguraduhin ko kapag hindi mo tinupad yun, may mangyayaring hindi mo gusto. Kahit tumanda ka ba, hindi ka makakatakas sa akin. Ayaw mo na sa akin, hindi ako papayag na maging masaya ka. Yun na ang huli naming pag-uusap. Hindi ko napagtanto noon na mahirap palang makipag-usap sa mga engkanto o engkantada
dahil may isang salita sila. Tumalikod si Mandy at pagkatapos noon, hindi na siya muling nagparamdam sa akin. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko rin tuluyan makalimutan si Mandy. Kahit nalikod lang ng bahay namin ang pinaglalaruan namin noon. Minsan sumisili pa rin ako doon. Pero wala na akong nakikitang bakas niya. Hindi ko rin alam kung may bagong nakakalaro na siya. Kasi wala naman akong nakikitang batang pumupunta doon bukod sa mga kalaro at kaibigan ko. At saka sa akin, hindi ko na siya tinatawag. Hindi ko na siya hinahanap. Sa lahat ng pagkakataong dati siyang lumalabas, tuwing natutuklasan kami, wala na siya doon. Hanggang sa tuluyan ko nang tinanggap na wala na talaga ang kaibigan kong si Mandy. Lumipas sa mga taon, naging binata ako. Doon ko lalong naramdaman ang hirap ng buhay. Dumami ang mga gastusin at obligasyon. Nang maging binata ako, naging tindero na rin ako ng balot at pinoy. Ilang taon na kaming nagtitinda ng ganon, at ilang taon na rin kaming gumagawa. Subalit, wala pa rin gumanda sa buhay namin. Mahirap pa rin kami. Dumami ang gastusin dahil nagkaroon na din ako ng mga kapatid. Napunta rin ako sa high school at syempre, doon dumami ang mga proyekto. Bayarin sa eskwela, pangangailangan, damit, pagkain, baon, at kung ano-ano pa. Doon talaga ako sinampal ng realidad. Halos itaya ko ng dugot pawis ko. Pati ang pagod ko sa araw-araw. Wala na nga akong halos tulog at pahinga. Pero wala pa rin nangyayaring pagbabago sa buhay namin. Dumating sa punto na gusto ko nang tumigil sa pag-aaral. Kasi pakiramdam ko, napapagastos lang kami nang wala namang kapalit. Iniisip ko na kung magpapatuloy lang ako sa pagtitinda ng balot at penoy, baka mas makatulong pa ako. Kahit papano, may maiuuwi ako sa bahay. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang nakilala ko si Maris. Bumili siya sa akin nung gabing iyon. Nagmamadali pa. Pero maaliwalas ang mukha niya. Sabi niya, matagal na raw siyang gustong makatikim ulit ng penoy. Natatawa ako kasi tindero lang naman ako. Pero kinekwentahan niya ako na para bang matagal na kaming magkakilala. Inaalok pa nga niya ako na sabayan siyang kumain ng penoy. Para raw, mas masarap kapag may kasama. Nahihiya ako kaya paulit-ulit akong tumatanggi. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nauutal ako kapag ginakausap niya. Hanggang sa dumala siyang bumili at lagi kaming nagkakasalubong. Lagi ko na rin siyang nakakausap. Dumating sa punto na araw-araw na nga kaming magkasama. Unang beses kong naramdaman ang pagkaramdam ng pagkaintrisa. Sobrang laki ng paghanga ko kay Maris. Para bang gusto ko nang ibigay ng libre ang paninda namin. Makasama ko lang siya. Kung pwede lang, at kung hindi lang makakasama sa kalusugan, inuubos ko na sana sa kanya ang lahat ng balot at penoy ko. Pero hindi eh. Masaya na ako sa tuwing bumibili siya sa akin. Dahil sa maliit na sandaling iyon o maiksing panahon, nakakasingit kami ng oras para sa isa't isa. Sobrang laking tulong din ni Maris. Yung madalas niyang pagbili ng balot at penoy namin, malaking dagdag benta na rin, kaya hindi kami nauubusan ng kita. Parang naging suki ko na siya, at dahil doon nagkaroon ako ng inspirasyon sa pagtitinda. Nagtataka nga ako, hindi siya na high blood. Suwerte ko talaga kung ituring si Maris. At sa kilos niya, sa pananalita niya, sa paraan ng pagtrato niya sa akin, alam ko na. Pareho kaming may nararamdaman hanggang sa dumating ang araw na tinapatan ko siya. Tinanong ko kung pwede ba akong manligaw. Kasi hindi ko na talaga kayang itago yung nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. At ang sabi niya, pwede naman daw. Gustong-gusto pa nga niya. Hindi ako makapaniwala nang ganun lang siya pumayag. Lalo na tendero lang ako ng balot at penoy.
Simula noon, halos araw-araw na kaming magkasama. Magkasama kaming magmerienda, magkwentuhan at magtawanan. Sa gabi naman, hiyang-hiya ako kapag binibili pa niya yung paninda ko. Parang gusto ko na lang ibigay sa kanya. Subalit ayaw niya. Sabi niya, tulong na raw niya sa pamilya namin iyon. Kaya lalo akong napahanga sa kanya. Dinala ko na rin si Marie sa bahay namin para ipakilala sa mga magulang ko. Para wala kaming iniisip na kailangang magtago. Wala rin namang kasama siyang magulang sa bahay nila. Kaya hindi namin iniintindi kung may haharapin ba kami o wala. Dahil nasa ibang bansa raw ang kanyang mga magulang, doon nagtatrabaho. Inaya ako ni Maris na tumambay sa likod ng bahay namin. Sa parehong lugar kung saan kami naglalaro noon ni Mandy. Sobrang saya niya. At halata na presko siya sa likod ng bahay. Kaya palagi ko siyang dinadala doon. Doon kami nagkukwentuhan at minsan doon na rin kami nagmemeryenda. Minsan napapadama pa sa akin ang isang pagkaramdam na parang may nakatambay. Siguro nandoon si Mandy. Pero ngayon na malaki na ako, mas nangingibabaw na sa akin ang paniniwala na totoo ang sinasabi ng tatay ko. Baka nga, engkanto lang iyon. O kaya ay imahinasyon ko lang. Dahil ngayong nagbinata na ako, hindi ko na talaga siya nakitang muli. Subalit isang araw, nang dalawin ko si Marie sa bahay nila, nalaman ko na mayroon pala siyang malalang lagnat. Isang sakit na parang hindi maintindihan kung saan nagmula. Dinala siya sa doktor at na ospital ng ilang araw. Ako naman ay nag-aalalang naghihintay. Natatakot ako noon. Baka sa pagkain niya ng balot ito nangyari. Pero imposible naman dahil lagnat ang sanhi. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, lumabas na siya sa ospital. Medyo bumuti ang pakiramdam niya. Pero ilang oras lang siya sa bahay nila. Lumala na naman. Naging kritikal ang kalagayan ni Maris. Hindi na alam ng mga nakapaligid sa kanya kung ano ang gagawin. Lalo na ako, na wala namang magawa dahil limitado lang ang kakayahan ko. Umabot na rin sa puntong umuwi ang kanyang mga magulang sa ibang bansa. Kaya sila pumunta rito upang makita siya ng personal at mabantayan ng maayos si Maris. Takot akong humarap sa mga magulang niya, kaya wala din ako magawa kundi ang maghintay sa malayo. Umaasa at nagdarasal na sana ay gumaling na ang kasintahan ko. Ngunit para bang lalo lang lumalala ang kalagayan niya. Dahilan para ilipat siya sa ibang lugar para magpagaling. Pagkatapos noon ay wala na akong balita. Sobrang sakit. Pati ang pagtitinda ng balot ko, halos mawala na ako ng gana. Subalit kahit ganon, ayaw kong tuluyang tumigil. Kasi palagi kong naaalala si Maris. Lagi rin akong pinapaalalahanan ni tatay na may dahilan ang bawat nangyayari. Kaya unti-unti ko ring tinanggap ang lahat. Tumaasa pa rin ako na balang araw, uuwi si Maris sa bahay nila. Makalipas ang 2 buwan na ipinagpatuloy ko ang buhay ko nang wala si Maris. Doon ko na lang nalaman sa tiya niya na siyang kasama niya sa bahay noon, na pumanaw na pala siya. Oo, napakasakit. Bumuhos ang luha ko. Unang beses akong umibig. Unang beses din akong nabigo. At mas masakit pa ang dahilan. Hindi kami naghiwalay, kundi kinuha siya ng Panginoon. Pagkaramdam ko noon, mas matatanggap ko pa kung niloko niya ako kaysa ang malaman na wala na siya. Ilang buwan din akong lugmok noon. Halos hindi alam ang gagawin. Hindi ako talaga makapaniwala sa mga nangyayari. Hanggang sa muli akong nakabawi. Muli kong binuksan din ang puso ko sa eskwela. Nagkaroon ako ng kaklase na sobrang ganda at sobrang bait, matalino pa.
Alam niyang mahirap lang kami. Nagtitinda lang ako ng balot. Pero pinagbigyan niya pa rin ako. Nanligaw ako sa kanya at sinagot niya din ako. Kunento ko kay Elena ang tungkol sa amin ni Maris. Alam niya na ang una kong kasintahan ay pumanaw na. Tanggap naman niya iyon at sinabi ko rin sa kanya na nakausad na ako. Kahit papano ay tanggap ko na ang sitwasyon. Nagkakatuwaan pa kami noon. Sabi sa akin ni Elena, huwag daw akong mag-alala kung sakaling mawala siya sa mundo. Dahil sobrang lusog niya. Mahilig daw kasi siyang kumain ng gulay. Tawang-tawa naman ako noon at sinabi ko sa kanya na hindi ko naman iniisip na mawawala siya sa akin. At huwag na naming pag-usapan iyon. Kasi ayaw ko nang mangyari yon at alam kong ayaw niya rin. Iniharap ko siya kay tatay tapos dinala ko siya sa bahay. Nakilala niya ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko. Parang kami ni Maris noon. Itinatambay ko rin sa Elena sa likod ng bahay. At doon din naman nangyari ang parehong sitwasyon tulad ng dati. At oo, ilang linggo lang ang lumipas. Biglang nagkasakit si Elena. Hindi ko na matandaan ang eksaktong sakit na sinabi. Pero ang nalaman ko, tumindi ang sakit ng ulo niya. Nahihilo siya bigla-bigla at nagkakaroon ng iba't ibang imahinasyon at ilosyon. Tapos, dinala siya sa ospital dahil hindi na siya makontrol. Ayon sa mga doktor, ay nabagok daw siya. Kaya raw nangyari iyon. Pero paano mababagok si Elena? Lagi naman siyang nakaupo. At sabi rin ng mga kapamilya niya, imposibleng mabagok siya. Pero iyon lang daw ang naiisip nilang dahilan kung bakit nangyari iyon sa kasintahan ko. Lumala ang kalagayan nito. Biglang hindi na lang siyang gumising isang araw. Pero tumitibok pa rin ang puso niya. Kaya hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Subalit kalaunan, binawian din siya ng buhay. Nang biglang tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi na namin alam kung ano ang mararamdaman. Sobrang nanlumo ako. At halos wala na akong ganang pumasok sa eskwela. Pakiramdam ko, parang may sumpang nangyayari sa akin. At hindi ko inaasahan na ganun din pala ang iniisip ng tatay ko. Pangalawang beses nang nag-uwi ka ng babae dito sa bahay na namatay. Sa tingin mo, ano ang dahilan niyan, anak? Ano kayang nangyayari? Hindi ko rin po alam, tay. Sa totoo lang, ayaw ko munang pag-usapan, tay. Mas mabuti siguro yon kasi hindi ko pa matanggap. 2 beses na akong nawalan ng kasintahan. Sobrang bigat na sa konsensya. Parang dala-dala ko na habang buhay. Natakot na akong magmahal ulit, tay. Parang may 2 babaeng naghihintay at masasaktan ko sa kabilang buhay. Wala ka namang kasalanan sa mga nararamdaman mo. Pero may napapansin akong kakaiba. Hindi kaya kagagawan yan ng kaibigan mong engkanto? Nagsiselo siya dahil nagdadala ka ng babae rito. Tapos siya, hindi mo na kinakausap o nilalaro. Nako anak, kung tama ang hinala ko, matinding sumpa iyan. Hindi ka ba nagbibiro, tay? Kasi kung nagbibiro ka, wag naman. Natatakot ako. Totoo namang may ugali talaga si Mandy. Pero ngayon na matanda na ako, parang unti-unti na akong naniniwala sa'yo na baka imahinasyon ko lang siya. Kasi ngayong may isip na ako, nagtataka na rin ako kung saan ba talaga siya galing o saan siya nagmula. Wala namang bahay sa likod ng bahay natin. Puro puno lang. Kung doon siya nakatira, ibig bang sabihin, totoo ang sinasabi mo na engkanto siya, tay? Ang gulo. Tay, sobrang dami ko nang iniisip. Kung totoo ang hinala ko, anak, na engkanto siya, dapat kang kabahan sa mga posibleng mangyari. Para sa akin, anak, nakakatakot talaga iyon. Kasi hindi biro ang mga engkanto. Marami nang namatay, marami nang nawala. At kung ano-ano pang mga pangyayaring hindi mo paniniwalaan hanggat hindi mo mismo nararanasan. Ano naman ang dapat kong ikabahala, tay?
Wala naman akong kasalanan kay Mandy. Sa totoo lang, siya nga ang masungit eh. Siya ang nananakot sa akin. Siya ang nagsasabi ng mga hindi maganda. Bakit parang ako pa ang kailangang magdusa? 2 babae na ang nawala sa akin. At kung totoo na dahil yun sa kanya, na engkanto, hindi ba mali yun? Hindi ba natin pwedeng kontrahin yun, Tay? Wala na ba talagang ibang paraan? May paraan, pero hindi ko kayang ipangako na makokontra natin ito. Maaari tayong lumapit sa mga albularyo o manggagamot para makausap si Mandy at makahingi ka ng tawad. Kung sakaling may nagawa o nasabi ka sa kanya, kahit hindi mo namalayan na nakasakit sa damdamin niya at naging dahilan para gumanti siya. Pero dapat handa ka. Harapin ko na po siya, Tay. Puntahan na natin para maagapan pa ito. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung ano ang pinasok ko. Baka hindi rin ligtas sa mga kaluluwa ng mga naging kasintahan ko nang mawala sila. Baka pinahirapan sila ni Mandy kung sakali. Hindi manglabong mangyari yun, Tay. Sa sobrang selosa at sama ng ugali niya. Hula lang naman yan, anak, at pwedeng nagkataon lang. Pero sige, magtatanong-tanong ako kung nasan sila. May kilala naman ako mga taong marunong at may kakayahang tumulong sa iyo para harapin si Mandy. Doon natin malalaman ang sagot sa tanong mo kung saan nga ba napupunta ang kaluluwa ng mga kasintahan mong namatay na. Sa ngayon, mas mabuti siguro na huwag ka munang umibig para hindi na madagdagan ng sakit at pagdurusa mo at hindi ka na muling mawalan. Sige, Tay. Susundin ko po kayo. Kahit mahirap at kahit natatakot ako, gagawin ko. Ayaw ko nang may madamay pa. Ayaw ko nang may mawala dahil lang sa akin. Kung kinakailangan kong humingi ng tawad, gagawin ko. Kung kailangan kong harapin ang nakaraan ko, haharapin ko, Tay. Basta, sana, matapos na ito. Sana patahimikin na niya ako. At patahimikin na rin niya ang mga kaluluwang nadamay dahil sa akin. Anak, hindi madali ang haharapin natin. Hindi rin sigurado kung anong kapalit ang hinihingi ng mga nilalang na yan. Pero hindi kita pababayaan. Kasama mo ako kahit anong mangyari. Basta tandaan mo, huwag kang matatakot. Huwag kang magsisinungaling. At huwag kang magtatago ng kahit anong lihim. Dahil sa mga ganitong laban, ang totoo lang ang tanging sandata natin. Ginawa ni Tatay ang ipinangako niya. Talagang naghanap siya ng isang magaling na manggagamot. Doon namin nakilala si Mang Fred. Matanda na siya. Pero halatang malakas pa. Puti na ang buhok niya at balbas. Pati ang mukha at ulo niya ay bakas ang edad. Marami na rin siyang karanasan sa mga bagay na mahirap ipaliwanag ng isip. Dahil doon, nakuha niya kaagad ang tiwala naming mag-ama. Hindi rin siya humihingi ng kahit anong kapalit. Walang bayad ang kanyang serbisyo. At higit sa lahat, may mga napatunayan na talaga siya. Maayos siyang nagpakilala sa amin at maayos din naman kaming nagpakilala sa kanya. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat mula sa mga naalala ko noong bata pa ako. Noong naglalaro kami ni Mandy, ang mga pag-aaway namin noon at kung ano-ano pa. Pagkatapos, ikunento ko rin ang tungkol kay Maris at kay Elena. Kung paano ko sila dinala sa bahay, kung paanong pareho silang nagkasakit at kung paanong unti-unti silang pumanaw. Habang nagsasalita ako, napansin kong pareho ang naging nangyari sa kanila. Kung sa pagdadala mo sa kanila rito nagsimula ang mga nangyari bago sila namatay, ibig sabihin, may nilalang na hindi masayang makita kang may minamahal ng iba. Wala ka bang ipinangako sa kaibigan mong si Mandy? Wala ka bang natatandaan? Tang, wala po akong maalala. Basta ang alam ko, bigla na lang kaming hindi nag-usap mula nung nagsimula akong mag-aral. Marami na akong naging obligasyon sa paaralan
at nagkaroon na rin ako ng maraming kaibigan. Kaya hindi ko na rin siya naalala o naiisip puntahan. Sumusungit kasi siya noon at ang dami niyang inuutos sa akin. Ayaw ko namang sundin lahat. At saka sabi ng tatay ko, iiwasan ko na siya. Kaya hanggang ngayon, pinatawad ko na siya. Wala na akong maalala o nakikitang palatandaan na may sama siya ng loob sa akin. Base sa nakikita ko, malaki ang galit o selo sa iyo ng engkantada. Tama ang tatay mo, engkantada nga ang nakakalaro sa iyo. Ngayon na magkasing edad na kayo, umaasa siya na tutuparin mo ang pangako mo sa kanya. Nagkaroon ba kayo ng usapan nung bata kayo na siya ang magiging asawa mo at pumayag ka naman? Kasi hanggang ngayon, pinangangatawanan niya iyon. Kaya hindi siya masaya kapag nakikita niyang may dinadala kang babae sa bahay ninyo. At tama nga ang hula ninyong mag-ama. Dahil sa kanya, namatay ang dalawang babaeng naging kasintahan mo. Kung ganun tang, kailan siya balak pang tumigil? Ko pa rin sa pangako na iyon kasi bata pa lang kami noon. Siguro naman, maiintindihan niya yon. Wala pa kami sa tamang pag-iisip para makapagdesisyon tungkol sa pag-aasawa. Ayaw ko sa kanya. Bukod sa ugali niya, ayaw ko rin mag-asawa ng engkanto. Baka ito pa ang magiging dahilan ng sumpa. Sana pwede nang matigil ito, tang. Ayaw ko nang may madamay dahil sa akin. Kung ganun ang tanong mo, iho, hindi basta-basta tumitigil ang isang engkantadang nasaktan ng damdamin at naputol ang paniniwala. Para sa kanila ang pangako kahit binigkas ng bata ay tali ng kaluluwa. Hindi nila sinusukat ang edad kundi ang salitang binitawan mo. Oo, tama ka. Wala pa kayo noon sa tamang pag-iisip. Tao ka, may karapatang magbago ng isip. Pero hindi lahat ng nilalang ay marunong umunawa tulad natin. Para kay Mandy, ikaw ang pinili niya at ikaw ang tumalikod. Kaya ang selos niya ay naging galit at ang galit ay naging sumpa. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng iyon, tang? Paano ako hihingi ng tawad? Paano ko sasabihin na hindi ako sigurado sa mga naging desisyon ko noon? Hindi ko naman alam kung paano ko siya muling makikita. Kahit anong upo at tambay ko sa likod ng bahay namin, hindi na siya lumalabas gaya ng dati. Paano na ngayon? Mabubuhay na lang ba akong nakatali sa sumpang ito? Wala na ba talagang ibang paraan para makawala ako? Wala na ba akong karapatang umibig at magmahal? Paano na ang buhay ko? Hindi na ba ako magkakaroon ng asawa? Hindi na ba ako magkakaanak? Ganito na lang ba palagi na ang sino mang mahalin ko ay mamamatay? Dami naman tanong. Baka ganun nga ang nais niya, pero mag-isip at gagawa ako ng paraan. Hihingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, kay Edgardo at sa iba pa, para sila ang makipag-usap kay Mandy. Samantala, ipagpatuloy mo muna ang normal mong pamumuhay. Sobrang makapangyarihan ang pangakong iyon. Hindi basta-basta nababali. Pero nakikita ko rin na maganda ang magiging kahinatnan mo kung tatanda ka ng mag-isa. Anong ikakaganda ng magiging kahinatnan ko kung mabubuhay akong mag-isa, tang? Anong maganda roon? Ngayon pa nga lang, kasintahan ko na ang paulit-ulit na nawawala sa akin. Sobrang laki na ng kawalan at sakit na dinadala ko. Paano pa kaya kung tuluyan akong maiwan na talunan sa buhay? Walang kasama at walang kapiling. Kapag napatawad ka na ni Mandy, gagaan ang loob niya at muli siyang magiging mabuti sa iyo. Pagkatapos noon, papaulanan ka niya ng napakaraming swerte at biyaya sa buhay mo. Sapagkat muli kang pumanig at bumalik sa kanya. Kung ganoon, parang sa kanya pa rin napupunta ang lahat. Sa kanya pa rin papanig at iikot ang mga pangyayari. Paano naman ako? Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang silbi ng yaman at swerte kung wala naman ang isang bagay na gusto kong matupad sa buhay ko?
Hindi ko na napigilan ang emosyon ko noon, kaya kaagad akong pinakalma ni Mang Fred. Sinabi niya na umuwi na muna kami at bumalik na lang makalipas ang ilang araw. Kapag handa na ang loob ko na harapin ang magiging sagot kung ano ang napag-usapan nila ng kaibigan niyang Engkanto at ni Mandy, at kung ano ang magiging kapalaran ko. Umuwi kami ni Tatay. Kailangan pa rin naming asikasuhin ang mga paninda namin. Dahil kung hindi, wala kaming kakainin. Mahirap pa rin ang buhay at lalo pang humirap dahil sa bigat na pasan ko sa dibdib. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga taong mahalaga sa akin at ngayon, nadagdagan pa ng takot na baka habang buhay na akong hindi makakatanggap ng tunay na pagmamahal. Dahil sa isip ko noon, parang malinaw ang sumpa. Lahat ng mamahalin ko, lahat ng magmamahal sa akin pabalik, ay mamamatay lang din. Nakasimangot ako habang nagsasalansa ng mga itlog sa basket na nadala ni Tatay mula sa paglalako. Tahimik lang ako hanggang sa bigla niya akong kinausap ng masinsinan. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Seryoso ang usapin. Dahil seryoso rin ang hirap na dinaranas ko ng buhay ko noon. Lahat ng iyon, tila nagugat sa isang pangakong hindi ko naman kayang panindigan. Isang pangakong binitawan ko noong bata pa ako. Wala pang muwang at wala pang kakayahang umunawa sa magiging kapalit nito. Bakit kasi hindi mo nalang tiisin ang gustong mangyari ng kaibigan mong Engkantada? Hindi naman sa pumapanig ako sa kanya, pero kung ang kapalit ng pagtitiis mo na wala kang kasintahan at walang magmamahal sa iyo pabalik ay kaginhawaan sa buhay, hindi ba't mas mabuti na rin iyon? Napag-usapan namin ng mga kaibigan ko kanina noong nakatalikod ka. May kakaibang swerteng maaaring dumating sa iyo. Malaki ang tsansang yumaman tayo na ikaw mismo ang maging mayaman. Tay, paano ko naman matitiis yun? Paano ko pipiliing mabuhay na parang wala akong karapatang magmahal? Oo, baka gumaan ang buhay. Baka yumaman pa nga ako. Pero anong halaga ng ginhawa kung kapalit naman ay habang buhay na pag-iisa? Tao lang ako, Tay. Hindi ko kayang isarang puso ko habang buhay dahil lang sa takot o swerte. Hindi ko kayang tanggapin ang yaman kung ang kapalit ay kalungkutan at pangungulila. Mas gugustuhin ko pang maghirap basta may makapiling kaysa mabuhay ng marangya pero mag-iisa. Sabihin na lang nating matupad mo nga ang gusto mong magkaroon ka ng sariling pamilya, ng asawa at mga anak, pero sa tingin mo ba, kaya mo silang tustusan kung ang ikinabubuhay mo lang ay ang pagtitinda ng balot at penoy? Habang mahirap ang buhay mo, hindi ba't magdurusa rin ang mga anak mo dahil wala kang maibibigay sa kanila, kundi ang mismong buhay lang? Gusto mo bang maranasan nila ang mga dinanas mo? Bilang magulang, Samuel, kung ako ang nasa kalagayan mo, mas pipiliin ko ng tumandang mag-isa pero may sapat na kabuhayan kaysa tanggihan ang swerte at biyaya. Ayokong bumuo ng pamilya. Papahirapan ko lang na hindi ko kayang pakainin, suportahan, at ibigay ang mga pangangailangan, pati na ang kaunting luho na nararapat sa kanila. At ano naman ang gagawin ko sa buhay nang walang asawa at mga anak, Tay? Ano ang silbi ng yaman at swerte ko kung ako lang din naman ang makikinabang at wala akong mapagmamanahan? Para saan ang lahat ng iyon kung mag-isa lang naman ako? Paano kung hindi pumayag si Mandy sa gusto mong mangyari? Paano kung ayaw niyang makipag-ayos sa iyo? Paano kung gusto niyang manindigan ang pangakong binitawan mo sa kanya na magiging mag-asawa kayo habang buhay? Ipipilit mo pa rin bang magmahal ng ibang babae? Kahit alam mong maaaring mamatay na naman siya. Ilang babae pa ba ang kailangang mawala sa piling mo? Alam kong hindi mo intensyon ang nangyari. At hindi ko sinasabing kasalanan mo. Pero ang totoo, ang ugat nito ay ang pangakong lumabas sa sarili mong bibig. Gusto mo ng anak, maaari kang mag-ampon, tao man o hayop.
dahil may kakayahan ka na kung yayaman ka. Kung gusto mo ng kasama, kaya mo rin iyon basta may pera ka. Ang kailangan mo lang talaga ay tibayan ng loob mo na huwag magmahal ng ibang babae. Mahalin mo ang sarili mo. Dahil hindi basta-basta ang kinakaharap mo ngayon. At hindi rin biro ang posibleng kapalit ng bawat desisyon mo. Kung ito lang ang dahilan kung bakit ayaw mong pumayag sa gusto ni Mandy, kailangan mong pag-isipan ng mabuti ito, anak. Aminado ako na may punto ang tatay ko. Totoo ang mga sinasabi niya. Kung papanig ako sa gusto niyang mangyari, maganda nga naman ang magiging kalalabasan ng buhay ko. Tinamaan din talaga ako sa sinabi niya na kahit magkaroon man ako ng sariling pamilya, paano ko naman sila mabibigyan ng magandang buhay? Hindi rin sigurado kung makakatapos ako ng pag-aaral. At sa ilang taong pagtitinda namin ng balot at penoy, wala namang nagbago sa kalagayan namin. Paano ko nga ba sila matutustusan? Pero kung kakampi ko si Mandy at doon manggagaling ang lahat ng swerte, magiging mas madali para sa akin ang makamit ang mga bagay na gusto kong mangyari. Mas matutulungan ko si nanay at ang mga kapatid ko. Sobrang hirap talaga ng buhay namin noon. At kung may paraan para makaahon kami, handa akong isakripisyo kahit ang sarili kong kaligayahan, kahit ang buong takbo ng buhay ko. Ilang araw akong nag-isip. Maraming beses akong umiyak. Maraming beses akong nagsisigaw. At maraming beses nagulo ang utak ko. Ilang beses kong pinagbuksan ang pangarap kong buhay, ang pagkakaroon ng asawa, ang ikakasal, at ang pagkakaroon ng sarili kong mga anak. Sobrang sakit ang dinanas ko noon, pero ayaw kong mamatay na mahirap. Ilang daang beses kong pinag-isipan kung babalik pa ba kami kay Mang Fred, kung hihingi pa ba ng tulong, kung makikiusap pa ba akong tulungan niyang kumbinsin si Mandy na itigil ang lahat ng ito. Subalit tuwing nakikita ko ang bahay namin, ang mga ulam naming payak, ang uniforme ng mga kapatid ko na paulit-ulit lang ginagamit sa paaralan, at ang tatay kong halos wala ng tulog sa umaga, nag-aasikaso ng balot at penoy, sa gabi naman ay naglalako, pati ang nanay ko, napagod na sa pagtanggap ng labada at sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Bigla kong naisip na kailangan kong tanggapin ang obligasyong inihingi ni Mandy. Pumunta ako sa simbahan upang magdasal at ipagdasal ang desisyon ko na talagang susunod ako kay Mandy para magkaroon ng kaliwanagan sa buhay namin at sa pamilya ko. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa Panginoon. Sa Kanya nawa ang patnubay at lakas. Bukas na nakatakdang pagbalik kay Mang Fred. Babalik ba tayo? Magkikipag-usap ka ba kay Mandy? O ano ang gagawin mo? Ikaw nang bahala, anak. Ihintayin ko ang swerteng sinasabi nila, tay. Sana hindi ako mabigo. At sana totoo ang lahat ng ito. Ayaw kong mamatay na mahirap. Naiintindihan kita, anak. Hindi madali ang desisyong pinili mo. Wala rin naman akong masisisi kundi ang sarili ko kung bakit mo iniisip ang mga ganyan. Ang hiling ko lang, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kung ito man ang landas na tatahakin mo, sana panindigan mo at sana, sa huli, magdala ito ng ginhawa, hindi lang sa'yo, kundi sa buong pamilya natin. Opo, tay. Paninindigan ko po ang desisyon ko. Hindi ko man alam kung tama ito o mali, pero gagawin ko ang lahat para hindi na tayo maghirap. Kung ito man ang kapalit ng ginhawa ng pamilya natin, tatanggapin ko, tay. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa paligid namin. Parang may malamlam na liwanag na dahang-dahang pumapasok sa aming bahay, na para bang binubuksan ang isang pinto na matagal nang nakasarado. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero ramdam na ramdam ng buong puso ko na may bago at mas magandang yugto na nagsisimula. Sa bawat umaga, kahit simpleng gawain lang, may kakaibang kagaanan. Ang pag-aasikaso sa balot at penoy,
na dati nakakapagod at paulit-ulit, ngayon ay parang may kasamang saya. Hindi na ganon kabigat ang mga utang o alalahanin sa bahay. Hindi ko maikukwento kung paanong nagaganap ang swerte. May mga pagkakataon na tila bigla kaming nakakatagpo ng mga oportunidad, maliit man o malaki, na dati ay imposible o hindi namin inaasahan. Parang may mga tao, bagay at pangyayari na dumadaloy sa buhay namin ng tama sa tamang oras. Hanggang sa hindi ko na namalayan, unti-unti nang lumago ang negosyo ng balutan. Dati, kami mismo ang nagtitinda. Ngayon, marami nang nagtitinda para sa amin, hanggang sa marami nang umaangkat. At doon, nagkakaroon din kami ng ideya na kami na mismo ang magsusupply nun sa mga gustong magtinda. Kami na lang ang pinapaupo nila na bawasan ng trabaho at ang mga iniintinding problema. Mas nagkakaroon kami ng oras sa isa't isa bilang pamilya. Wala na kaming halos iniintinding kakulangan. Ito na nga yata ang swerte na sinasabi ni Mang Fred. Hanggang isang gabi, napanaginipan ko siya. Magkasama kami ni Mandy, magkatabi, naglalakad at masaya. Hindi na siya nakakatakot, hindi na siya masungit. Wala na ang galit sa mga mata niya. Magaan na ang mukha niya at hindi na siya maraming sinasabi. Doon ko nakita ang isang Mandy na hindi ko naalala. Mahinahon, payapa. Subalit sa mga mata niya, malinaw kong nakikita ang sakit. Doon ko napagtanto na sigurado akong nasaktan siya sa mga babaeng dumaan sa buhay ko. At marahil, doon nagugat ang lahat. Kaya siguro umabot sa puntong pinili niyang kitilin ang buhay nila para hindi na niya maramdaman na may kaagaw siya sa akin. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na bata. Malaki na siya at ganap ng dalaga. Sobrang ganda pa. Ang amo ng mukha niya. Parang wala nang bahid ng galit. At doon ako tinamaan ng konsyensya. Parang ako ang may kasalanan. Parang ako ang nakasakit sa kanya. At dahil doon, nagawa niya ang mga bagay na hindi ko akalaing kaya niyang gawin. Maayos ng kalagayan ni Maris at Elena, Samuel. Hindi ko sila pinapahirapan. Wala pa sila sa liwanag, pero naroon sila sa mundo namin. Hindi ko sila trinato bilang mga kaaway, dahil hindi naman sila ang nanakit sa akin, kundi ikaw lang. Kinakailangan ko lang silang burahin sa buhay mo, para matauhan ka, para maalala mo, para mapanindigan mo ang pangakong binitawan mo sa akin. Patawad kung nawala man sila, siguro dahil sa sobrang galit ko at hindi ko nakontrol. Alam mo naman, mga bata pa tayo noon. Hindi pa talaga natin mauunawaan ang bigat ng mga salitang binibitawan natin. O baka ako lang. Akala ko nga noon, tama ang sinasabi ni tatay, na baka ilusyon lang kita. Masyado na akong naging abala sa pagpasok sa eskwela at hindi na rin ako lumalabas. At nung huli tayong nagkita, bigla ka na lang nawala. Hindi na kita muling nakita. Naisip ko noon, kung tutuusin, wala namang bahay sa likod ng bahay namin. Ibig sabihin, baka wala ka talaga roon. Mahina pa ang pangunawa ko sa mga ganong mga bagay noon, dahil kulang pa ang karanasan ko sa buhay. Hindi ko alam kung paano haharapin mga iyon. Kaya ngayon, tinatanong kita, pinapatawad mo na ba ako? Oo, pinapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin niyon ay maaari na nating baliwalain ang lahat ng sinabi at napagkasunduan natin noon. Tuloy pa rin ang lahat. Sinabi ko na sa iyo wala na akong buhay na tulad ng sa inyo. Nandito na ako sa mundong ito. At ngayon, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi ka na dapat ikasal sa iba. Hindi ka pwede. Hindi ka na ipinangako para sa kanila
Sa akin ka na. Pagmulat ko ng mga mata, may kakaiba akong naramdaman. May bahagyang kaba sa dibdib ko at naamoy ko ang halimuyak ng bulaklak. Sinulubong agad ako ng tatay ko na puno ng tuwa. May nagbayad daw sa amin ng malaking halaga kapalit ng pagsusuplay ng balot at penoy sa loob ng 1 taon. Sobrang laki ng halagang iyon, higit pa sa inaasahan namin. Grabe ang tubo namin. Sapat na iyon para mapagawa ang bahay namin o mapaayos. Habang nakatayo ako roon, patuloy kong naaamoy ang bango ng bulaklak. Sabi ni tatay, baka raw si Mande ang nasa paligid. Napangiti na lang ako sa sinabi niyang iyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tinulungan ko si nanay at tatay na magplano ng mga gusto naming mangyari sa buhay para unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap naming buhay. Walang naging aberya sa mga plano namin. Talaga namang natutupad ang lahat ng inaayos namin. Sunod-sunod rin ang mga nagpapasupply sa amin ng balot at penoy. Kaya patuloy na lumalago ang aming negosyo. Hindi lang iyon. Nagkaroon din kami ng pugo at mga alagang manok. Hindi lamang para sa pagkain kundi para sa pagbenta. Dahil doon nagkaroon kami ng maraming kulungan sa likod ng bahay namin. Dito namin inilalagay ang lahat ng aming pinagkakakitaan. Sa paglipas ng panahon, dumami rin ang mga alagang pato at itik namin. Halos sandamugal na. Unti-unti, ramdam namin ang kasaganaan at pagbabago sa aming buhay. Isang bagay na noon ay tila imposible lang sa amin. Lumawak ang mundo at koneksyon namin dahil sa negosyo. Dumami ang aming mga tauhan, mga ngangkat, tagapamahala, at kung ano-ano pa. Kasabay noon, dumami rin ang aming mga kaibigan at kakilala. Unti-unting nakilala na rin kami ng maraming tao. Maraming beses akong natutokso sa mga babaeng nakilala ko. May ilan sa kanila na talagang kaakit-akit at kamahal-mahal. Pero, ikop lang ang puhunan nila. At aminado akong hindi ko palaging napipigilan ng sarili kong mahumaling. Ngunit tuwing dumarating ang gabi at ako'y mag-isa na lamang, doon ako dinadalaw ng malalim na pag-iisip. Napakahirap kong patulugin. Ayokong mawala ang lahat ng mayroon kami ngayon. Kitang-kita ko kung paano gumaan ang buhay ng aking mga magulang at mga kapatid dahil sa pagbabagong ito. Ayokong maging dahilan para muling bumagsak ang lahat. Kaya minsan, tahimik na lang akong umiiyak at isinusuko ko sa Diyos ang bigat ng nararamdaman ko. Pero sa huli, wala na rin akong nagawa. Ayoko namang putulin o bitawan ang magandang takbo ng buhay namin ngayon. Kahit pagkapalit nito, ang sarili kong kaligayahan. May mga pagkakataon ako'y natutokso at bilang isang lalaki, hindi ko rin iyon kayang pigilan sa lahat ng oras. Maraming beses akong napasubsob sa babae para lamang mabawasan ang pag-auhaw at pagkukulang na nararamdaman ko sa buhay. Siyempre lalaki pa rin ako. Yung babae naman, iigat-igat. Kaya sakdap agad. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Walang pangalan, walang pangako at walang babalikan. Hindi ako nananatili sa iisa. Sadyang iniiwasan kong mahumaling at magmahal. Dahil takot akong umabot sa puntong mamahalin ko ang isang babae. Ayaw kong may madamay pa. Ayaw kong may mamatay pa dahil sa akin. Alam kong nauunawaan ni Mande ang ginagawa ko. Kaya kahit ganito ang buhay ko, hindi niya binabawi ang swerte at biyayang ibinigay niya sa akin. Alam din naman niya sa sarili niya na hindi niya kayang magkatawang tao, na hindi niya kayang mamuhay sa tabi ko araw-araw habang buhay. Dumating ako sa edad na 30. Pagkaramdam ko noon ay napakatanda ko na at parang nahuhuli na ako sa takbo ng buhay. Ang kapatid kong isa na 20 taong gulang pa lamang ay meron na kaagad sariling pamilya.
Maaga siyang nag-asawa. Pero dahil maayos ang takbo ng buhay namin, hindi naging problema ang gastos. Hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Gusto ko ring magkaroon ng anak. Gusto ko ring maranasan ang may tatawag sa akin na ama o papa. Kaya nung muli akong managinip, kasama ko na naman si Mandy. Sa pagkakataong iyon, hindi ako galit. Hindi ako takot. Nakiusap ako sa kanya. Hindi kami nagkasundo. Ayaw niyang pumayag na bumuntis ako ng ibang babae. Kaya sumama ang loob ko at nagmatigas ako. Dahil gusto ko rin magkaroon ng sarili kong buhay. May isang tindera ng manok na matagal nang may gusto sa akin. Siyang babaeng kinasama ko sa maikling panahon. At sa amin ay nakabuo kami ng bata. Nakapagtataka, hindi siya nagkasakit o nagkaroon ng anumang karamdaman. Maayos niyang ipinagbubuntis ang anak namin at maayos din kaming nagsama. Sa mga panahong iyon, hindi na nagpapakita si Mandy sa panaginip ko. Iniisip ko noon, siguro tinanggap na niya na hindi iyon ang buhay na gusto ko dahil hindi naman niya binabawi ang mga swerte at biyaya na ibinibigay niya noon. Ngunit mapaglaro pala talaga ang tadhana. 7 buwan pa lang siyang buntis. Ang kapuyo kong si Lala nang manganak na siya ng anak naming lalaki. Ngunit hindi niya kinaya ang panganganak at sa kasamang palad, namatay siya. Hindi pa raw natatapos ang paghihirap ko mula nang mabalitaan kong pumanaw si Lala. Sapagkat ang anak pa lang naming lalaking si Dodoy na ngayon ipapakilala ko sa inyo ay may sakit sa pag-iisip at may kapansanan. Para na naman akong binagsakan ng langit at lupa sa bigat ng aking naramdaman. Sa bawat kilos at galaw ni Dodoy, kitang-kita ko na kahit tumanda pa siya, hindi siya makakalakad ng mag-isa. Wheelchair na lang ang magiging gabay niya. Napakasakit para sa akin na makita iyon, pati na rin sa mga magulang ko. Naramdam ang pagkaawa sa anak namin. Pero hindi ko siya pwedeng iwan o itapon lang. Mahal na mahal ko si Dodoy. Kaya nangako ako sa sarili ko na aalagaan at mamahalin ko siya ng buong puso. Simula din noon, palagi ko na ring napapanaginipan si Mandy noon. Pinagtatawanan niya ako at paulit-ulit niyang pinapaalala na hindi biro ang napagkasunduan namin. Marami nga akong pera pero hindi naman ako masaya. Araw-araw akong nahihirapan. Tuwing nakikita ko ang anak kong nagdurusa, walang malinaw na dahilan, wala ring lunas sa sakit niya. Kumuha ako ng mga katulong para mag-alaga sa kanya, pero hindi pa rin ako kontento. Iba pa rin kapag ang mismong pagmamahal at atensyon ko ang naibibigay ko kay Dodoy. Mas lalo pang bumibigat ang lahat dahil lumaki siyang walang ina. Ramdam ko ang kakulangan noon sa kanya. Madalas siyang pagtawanan at awayin ng ibang bata sa labas. Kaya wala ring gustong makipaglaro sa kanya. Kung meron man ay ginagawa siyang katatawanan. Sa huli, ako na lang ang gumagawa ng paraan para mapasaya siya. Ako ang nagiging kalaro niya. Ako ang kausap niya. Ako ang mundo niya. At sa bawat ngiti niyang pilit, doon ko mas nararamdaman ang bigat ng lahat ng naging desisyon ko sa buhay noon. Kung noon palagi akong nasasaktan sa katotohanan ng hindi ako nakapag-aral dahil wala kaming pera, ngayon naman, mas masakit dahil may pera na ako, pero hindi ko pa rin mapag-aral ang sarili kong anak. Hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil hindi niya kaya, dahil sa kalagayan niya. Pagkaramdam ko, wala talagang katapusan ang hirap ng buhay ko. Para bang kahit anong yugto, may kapalit na sakit. Minsan, naiisip ko, sana pala'y nag-ampon na lang ako. Hindi dahil pinagsisihan ko si Dodoy. Hinding-hindi. Mahal na mahal ko ang anak ko. Pero kung hindi ako nagtaksil sa pangako ko kay Mandy, siguro hindi siya isinilang sa mundong ito para magdusa lang. Siguro hindi nadamay si Lala. Siguro buhay pa siya hanggang ngayon. Siguro nagtatrabaho pa rin siya, nangangarap,
humihinga at patuloy na nabubuhay. At siguro ako man, hindi ganito kabigat ang dinadala araw-araw. Gusto ko nang patayin ang sarili ko dahil sa bigat ng lahat ng nangyayari. Pero tuwing nakikita akong umingiti si Dodoy at ang tanging salitang kanyang kayang banggitin ay Papa, parang may humahawak sa akin pabalik sa mundo. Doon ako muling umuhugot ng lakas. Mas ibinuhos ko ang sarili ko sa negosyo. Pinalago ko ito ng pinalago hanggang sa masasabi kong tunay na akong mayaman. Umabot man ako sa pundong kahit mawala man ako anumang oras, sigurado akong hindi mapapabayaan si Dodoy. May pera para sa kanyang pangangailangan. May mag-aalaga sa kanya at may mga kapatid akong handang umalalay. Alam kong hindi siya iiwan. Ginamit ko rin ang yaman ko sa pagtulong sa iba, parang pangbawi na rin sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko. Hindi ako nagdamot sa pamilya ko. Buong loob kong ibinibigay ang mga luho at kaginhawaang noon ay hindi ko man lang pinangarap. Mayaman nga ako, pero hindi ako 100% masaya. Araw-araw kong pasan ng konsyensya at sakit. Isang ama na piniling isakripisyo ang sariling kaligayahan kapalit ng kaginhawaan ng pamilya at ng sumpang hindi ko kailanman tunay na tinakasan. Lahat ginawa ko para maging masaya, para maging kontento. Sinubukan ko ang lahat ng alam kong makakapagpagaan ng loob ko. Subalit kahit anong gawin ko, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga nangyari noon. Kinuha ko ang mga katulong na mag-aalaga kay Dodoy. Hindi lang iyon, pati ang mga anak nila ay inampon ko rin. Lahat sila ay tumira sa bahay namin para kahit papaano may mga kalaro ang anak ko. May ingay, may tawanan, at may dagdag na kasiyahan sa loob ng aming tahanan. At nang magkaroon na rin ng mga anak ang iba kong kapatid, lalo pang nabuhay ang bahay. Mas dumami ang boses ng mga bata. Mas naging masaya ang paligid. Kahit papaano, nabawasan ang bigat na matagal ko ng pasan sa dibdib. Pagod na akong magkunwari na sapat ang yaman para punan ang mga nawala. Pagod na akong magising gabi-gabi na may kaba, na baka may kapalit na naman ang bawat biyayang dumadating. Pagod na akong mabuhay na parang may utang na hindi ko alam kung kailan mababayaran. Kaya kinausap ko na si Mandy. Pagkaramdam ko, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo. Siguro kailangan kong harapin ang lahat ng ginawa ko at lahat ng hindi ko nagawang tuparin. Hindi para humingi ng kapalit, hindi para ibalik ang swerte, kundi para lang gumaan kahit kaunti ang dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan ako naging mali, kung nung bata pa tayo at basta-basta akong pumayag sa mga salitang wala pa akong muwang, o kung nung tumanda na ako at pinili kong unahin ang takot kaysa sa katotohanan. Hindi ko rin alam kung dapat ba kitang sisihin o ang sarili ko. Pero alam ko ito, pagod na akong tumakbo. Kung nasaktan man kita, patawarin mo ko. Kung nagkulang ako, patawad. Kung hindi ko kayang ibigay ang buhay na inakala mong ipinangako ko, patawarin mo din ako doon. Hindi ko hinihiling na palayain mo ko. Hindi rin kita hinihiling na manatili. Ang hinihiling ko lang sa ngayon, kung may natitira pa akong karapatan bilang tao, hayaan mo naman akong magmahal ng walang kapalit na kamatayan. Hayaan mo kong mabuhay ng walang takot. At kung hindi man iyon posible, kung ito na talaga ang kapalaran ko, sana dito na lang matapos ang galit mo. Huwag mo nang idamay ang iba. Ako na lang ang managot. Matagal na kitang pinakikinggan, Samuel. Kahit nung akala mo wala na ako. Kahit noong pinili mong maniwala sa isa lang akong guni-guni. Galit ako. Hindi ko itatanggi. Nagselos ako. Hindi rin iyon kasinungalingan.
Pero mali ka sa isang bagay, Samuel. Hindi ko ginawa ang lahat dahil gusto kitang pahirapan. Ginawa ko iyon dahil hindi ko alam kung paano huminto. Dahil sa bawat babaeng dumarating sa buhay mo, pakiramdam ko, ako ang unti-unting nawawala. Nakita ko ang anak mo, narinig ko ang iyak mo sa gabi. At doon ko unang naramdaman ng bagay na matagal ko nang nakalimutan. Ang awa. Hindi rin kita kayang pakawalan ng tuluyan, pero pagod na rin ako, Samuel. Pagod na akong magbantay sa gilid ng buhay mo. Pagod na akong maging anino sa bawat saya at bawat sumpa. Hindi kita bibitawan, pero hindi na rin kita sasaktan gaya ng dati. Hindi ko nakukunin ng sino mang lalapit sa iyo. Hindi ko nagagalawin ang mga buhay na hindi naman ako ang dahilan ng pagkakabuo. Mamuhay ka, Samuel. Alagaan mo ang anak mo. Gamitin mo ang biyayang hawak mo para sa kabutihan, hindi para takasan ng konsyensya. At kapag dumating ang araw na hindi ka nagalit sa akin at hindi ka nagalit sa sarili mo, doon pa lang talaga tayo tapos. Hanggang doon muna. Hindi ko alam kung ilang balde ng luha ang katumbas na mga luhang pumatak mula sa mga mata ko paggising ko noong gabing iyon. Hindi ko pa rin halos mapaniwalaan ang lahat. Na may pagkakataon pa pala akong makalaya. Na may pag-asa pa palang maayos ang buhay ko. Ibig sabihin, maaari ko pa palang itama ang mga pagkakamali ko. Mayroon pa palang mga pagkakataong pwede kong salubungin. Mga landas na pwede ko pang tahakin. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon. Hindi na ako nababalot ng takot. Hindi na ako nangangamba na may mapapahamak dahil sa akin. Hindi na ako natitigilan sa bawat damdaming may kaakibat na sumpa. Doon ko naunawaan, kaya pala akong pakawala ni Mandy. Hindi dahil wala na siyang kapangyarihan, kundi dahil pinili na niya. At sa pagpiling iyon, binigyan niya rin ako ng pagkakataong muling mabuhay. Kinausap ko ang tatay ko at sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari. Gusto kong magpakonsulta muli. Gusto kong malaman ang tunay kong kalagayan. Kung may sumpa pa ba akong dala mula kay Mandy o kung tuluyan na niya akong binitawan. Sinabi ni tatay na siya na raw ang lalapit sa mga kakilala niyang manggagamot. Mabuti na lang at buhay pa ang matanda noong mga panahong iyon. Hindi rin nagtagal, ilang araw lang ang lumipas nang may pumunta sa bahay namin. Siya iyon. Doon kami nag-usap ng masinsinan. Tahimik, may bigat, at puno ng mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. At sa pag-uusap naming iyon, marami akong nakumpirmang mga bagay na matagal ko nang kinakatakutan. At mga sagot na matagal ko na ring hinihintay. Hindi ko na nararamdaman ang engkanta sa katawan mo. Ni sa kaluluwa mo ay wala na. Malaya ka na, Samuel. Buti na lang at may pag-asa pa, hindi ba? Napalaya ka na. Kaya mo na ulit magmahal. Pwede ka nang mag-asawa. Pwede ka nang magkaanak. Marami pa kung gugustuhin mo. At pwede mo na ring ipagpatuloy ang buhay mo kasama ang anak mo. Tungkol naman sa anak ko, Mang Fred, hindi na ba magiging maayos ang kalagayan at karamdaman niya? Hindi na ba siya magiging normal? Hindi ba parte lang iyon ng sumpa ni Mandy? Hindi, Samuel. Ang kalagayan ni Dudoy ay hindi nadulot ng sumpa ni Mandy. Ang sakit at kapansanan niya ay bahagi ng kanyang kapanganakan. Hindi resulta ng nakaraan mong pangako o ng anumang engkanto. Ang sumpa ni Mandy noon ay para sa iyo at sa mga desisyon mo, hindi para sa bata. Dahil noong ipinanganak siya, ay muntik na siyang umabot ng 8 buwan. Kaya kahit may kapansanan si Dudoy, hindi siya parusa o pagbabayad para sa mga nangyari sa inyo. Maswerte pa nga siya at nabuhay siya.
Ang pinakamahalaga, Samuel, ay ang pagmamahal at pag-aaruga mo sa kanya. Sa puso at sa pag-aalaga mo, makakaramdam siya ng kalinga at seguridad. Ang pagiging normal sa mata ng iba ay hindi kasing halaga ng pagiging minamahal at pinapahalagahan. Pero paano na ngayon, Mang Fred? Mawawala na ba ang lahat ng swerte na meron kami? Lahat ba ng kayamanan namin ay mawawala dahil wala na si Mandy? Bubuhos na ba ang kamalasan sa buhay ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang matapos ang lahat. Sana totoo ngang napatawad na ako ni Mandy. Napatawad ka na niya dahil wala na siya sa sistema mo. At sa palagay ko, hindi na niya babawiin ang swerte na ibinigay niya sa inyo. Habang buhay na iyon ay nasa sa iyo. Gaya nga ng sinasabi ko sa iyo, Samuel, malaya ka na. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Malaya ka na pala, anak. Magagawa mo na ang mga gusto mong gawin. Lalo na't may pera ka. Hindi na iyon mawawala sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, habang bata ka pa, mag-asawa ka na. Magpakasal ka at bumuo ng pamilya gaya ng mga pangarap mo noon. Ayoko muna, tay. Hindi pa. Pag-iisipan ko pa rin. Mas gusto kong ituon ang atensyon ko kay Dodoy. Tama si Mang Fred. Kailangan ko muna siyang aalagaan at ipadama sa kanyang pagmamahal ko. Pagkaramdam ko, napakalaki ng utang ko sa kanya. Kailangan kong bumawi. Siguro kasalanan ko kung bakit ganito ang naging kalagayan niya. At karma ko na rin ito. Kasalanan ko kung bakit namatayan siya ng ina. Kaya wala pa sa plano ni sa isip ko ang magkakaroon muli ng bagong pamilya. Isasantabi ko muna iyon. Ang mahalaga, nalaman kong wala na si Mandy sa sistema ko. Wala na akong dapat na ikatakot sa mga desisyong gagawin ko at sa landas na tatahakin ko. Ang una kong ginawa nang malaman kong malaya na ako kay Mandy ay yakapin ang nag-iisa kong anak. Ipinaramdam ko sa kanya ang init ng saya ko dahil wala na akong ibang iintindihin sa buhay kundi siya. Oo, maaari ko na sanang gawin ang kahit ano. Oportunidad na rin sana iyon para makipagrelasyon kung gugustuhin ko. Pero hindi ko iyon gagawin. Ayaw ko nang subukan pa ang kapalaran. Ayaw ko nang karmahin muli. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, natulog akong may katahimikan sa dibdib. Walang masamang panaginip. Walang malamig na hangin na nakakakaba. At parang wala nang bulong sa dilim. Pagmulat ko ng mga mata, si Dudoy kaagad ang hinahanap ko. Ang hininga niya, ang mahina niyang ungol, ang presensya niyang nagpapaalala sa akin na may dahilan pa akong mabuhay. Doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng kalayaan ay nangangahulugang gawin mo ang lahat ng gusto mo. Minsan, ang tunay na kalayaan ay ang piliing wag nang ulitin ang mga pagkakamaling sumira sa iyo. Kaya pinili kong manatili. Pinili kong maging ama, hindi lang lalaki na tumatakas sa lungkot. Araw-araw inaalagaan ko si Dodoy. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo. Nagkukwento sa kanya bago matulog. Kahit hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi ko. Sapat na sa akin ang paraan ng pagtingin niya para alam niyang naroon ako at hindi ko na siya iiwan pa. May mga gabi pa ring dumadalaw ang pangungulila. May mga sandaling tinatanong ko ang sarili ko kung ito na ba talaga ang buhay na nakalaan sa akin. Pero tuwing sasagi ang mga tanong na iyon, tinitignan ko lang ang anak ko. At sa bawat paghinga niya, alam kong tama ang pinili ko. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa para sa mga nagawa ko noon. Hindi ko rin alam kung tuluyan na bang naglaho si Mandy o kung isa na lang siyang alaala na nakabaon sa lupa ng aking nakaraan. Ang alam ko lang, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago sa dilim
Kung ito man ang huling biyayang ibinigay sa akin ng tadhana, iingatan ko na lang ito. Dahil sa mundong puno ng sumpa at kapalit, pinili kong magmahal ng walang hinihinging balik. Hanggang sa tuluyan ko ring natanggap ang lahat, naging masaya ako. Wala na akong ibang dinadamdam. Wala na akong kinikimkim na bigat sa loob. Basta masaya na lang, tanggap ko na. Malaya na ako. Natuto akong makipagkaibigan, babae man o lalaki. Natuto akong makipag-usap, makisama, at makihalubilo sa iba. Nagkaroon ako ng buhay sa labas. Si Dodoy naman, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na pag-aralin siya. Ipinag-aral ko siya sa eskwelahang para lang sa mga batang may katulad ng kalagayan niya. Isang lugar na marunong umunawa, hindi nananakit at hindi nanghuhusga. Doon, hindi siya inaapi. Doon, hindi siya nag-iisa. Doon ko napagtanto na napakasarap pala ng buhay kapag natutunan mong sulitin ito. Lalo na kapag may kakayahan kang ibigay ang kailangan ng mga mahal mo. Lalo na kapag may pera na hindi para magyabang, kundi para gumaan ang buhay, para makabawi, at para magmahal ng mas buo. Ngunit sa tunay na takbo ng buhay ko, minahal ako ng isang engkantada, at sa pagmamahal na iyon, hindi niya ako hinayaang mapunta sa iba. Hindi niya ako binigyan ng kalayaang magmahal ng buo, pero binigyan niya ako ng kayamanan at swerte, mga biyayang habang buhay kong pinanghahawakan. Ito ang kwento ng buhay ko, isang lalaking minahal ng engkantada. Pinalaya sa takot at tinuruan ang tunay na kapalit ng swerte ay ang paninindigan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Muli po, ako po si Samuel ng Pampanga.